Puspusan din ang paghahanda ng provincial government ng Albay sa epekto ng super bagyong Inday. Kabilang sa mga binabantayan ay ang mga posibleng makaranas ng pagbaha at lahar sa paligid ng Bulkang Mayon. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Mga lubid, canine dogs at iba pang disaster response equipment. Isa-isa yang ininspeksyon ng Police Regional Office 5, lalo't ito ang mga ginagamit nila sa pagtugon at pagsagip sa mga residente sa 6 na lalawigan sa Bicol Region. At dahil inaasahan ng pag-uulan dahil sa Super Typhoon Inday sa ilang bahagi ng rehiyon, puspusan ang paghahanda ng provincial government ng Albay. Posible kasing maulit ang epekto ng bagyong Riming sa lalawigan, kaya't patuloy ring nakamonitor ang mga LGU. Mapamiting kita, ilinguntan mo na ang tracking. Otherwise, mapamiting kitang Wednesday para maisigurado ta. Pero north ang target north. Kaso lang, pero riming ini. May waso ng coverage yan. Ang uran, kaya dapat prepararan ta. Isa na nga sa mga tututukan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng baha at lahar sa paligid ng Bulkang Mayon. Nakahanda na rin ang mga evacuation truck mula sa Provincial Engineering Office at iba pang response agencies sakaling ipatupad ang preemptive evacuation sa mga residenteng nasa loob ng 7 hanggang 8 kilometrong extended danger zone ng bulkan dahil sa banta ng Pyroclastic Density Current o PDC deposits na maaaring matangay ng mga pag-ulan. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol naman, naka-standby na ang family food packs, ready-to-eat food packs, gayon din ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, at iba pang relief supplies para sa mga posibleng maaapektuhan ng Super Typhoon Inday. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.